magluluto ko ng itlog. Naglalaba ako kanina. Naglinis ako ng room ko, pero ayun, magluluto ako ng itlog. Kasi nag-exercise na ako, naglaba na ako, naglinis na ako, pero nagmap na ako. Habang nagmamap ako kanina, nanonood din ako ng worship, ay yung washroom ko. I-close ko muna yung washroom ko kasi magluluto ako. Pero sinindi ko na yung exhaust fan, pero magluluto ako ng itlog. Kasi hindi ko alam, magda-diet ako eh. Luto tayo ng itlog. May mantika naman ako, pero luto tayo ng itlog, guys. May kanin pa naman ako, pero gusto ko magluto ng itlog. Diba? Tayo. Luto tayo na. Ito guys, yung mga itlog dito, galing ito ng farm. Farm ng amo ko. Diba? Mamaya ko na itatapon. May mantika rin ako. Excuse. Excuse me, guys. Nagugutom na kasi ako. Kaya nag-exercise ako kahapon. Hindi ako nag-exercise. Pag nasa apartment ako, nag-exercise ako. Pero, hindi ako nag-exercise. Pero pag nandito ako sa work ko, doon na lang ako nag-exercise. Diba? Nahiya kasi ako magluto sa labas. Kaya dito na lang ako sa labas nagluluto. Diba? Ugasan ko muna ito dahil ito yung lalagyan ko ng tubig ko. Tapos yung tubig ko pinapainit ko na para wala lang, tinatamad lang kasi akong kumuha sa labas. Pero nakapainit na ako ng tubig. Nakapainit na ako ng tubig. Dito ko siya pinapainit to. Diba? Isa naman kukuha pa ako sa labas. Ang lamig nun, nasa ref kasi yung pinagkukuhan ako ng tubig. Kasi dito, malinis na, napakulo na, diba? Safety pa. Tapos, magpiprito na ako ng itlog. Naamoy ko na. Amoy mantika. Naamoy ko na, guys. Amoy mantika. Parang apartment na rin tong kwarto ko, guys, kasi andito na lahat. Andito yung ref ko, andito lahat. Tapos kung anong gusto kong ipabili, bibilin naman through online. Nagpabili ako ng karne. Nagpapabili ako. Kasi live-in ako dito. Pero may isang caregiver, pang morning siya. 8:30 to
ano siya, 5:30. Ako naman is 2 o'clock to 9 o'clock. Pero sa madaling araw, nagpapalit ako ng brief. Pero isang beses lang. Isang beses lang ako magpalit. Diba? Ganitong buhay dito sa Canada. Tiis-tiis lang. Kasama ko yung asawa ko. Pero, may work siya Monday to Saturday. Ako rin, Monday to Saturday. Umuwi lang ako sa apartment ng Saturday night kasi day off ko ng Sunday. Yung asawa ko, day off din niya ng Sunday. At least, nagkakasama pa rin kami ng 2 days. Kahit, doon lang kami nagkikita taga. Yung mga anak ko guys, nasa Pilipinas pa, 2 lalaki. Tiis-tiis lang talaga. Magpapasko na naman. 2 days na 2 years na hindi ko na nakikita yung mga anak ko, nakakasama. Minsan nalulungkot na lang ako. Nililiban ko na lang yung sarili ko. Kaysa naman i-depress ko yung sarili ko. Ngayon, winter pa. Pwede naman, umuwi, pero ang mahal ng pamasahe, guys. Padala ko na lang sa kanila. Saka wala pa akong masyadong ipon. Na dami ko pa kasing binabayaran. Sana nga makuha ko na yung mga anak ko. Pero saka na lang pag nakasettle na kaming mag-asawa. Kasi ang hirap dito sa Canada, kukunin mo yung mga anak mo kung hindi pa kayo nakasettle na mag-asawa. Okay lang kami mag-sacrifice, huwag lang yung mga anak ko kasi ang hirap. Mahirap, guys. Maraming nangyayari ngayon dito sa Canada na yung mga kagaya ko, temporary foreign workers na wala pang masyadong okay na sana kung PR na, wala nang problema para makuha ko na yung mga anak miss na miss ko na talaga, lalo na yung maliit ko laging nakakasakit since pinanganak kasi yun weak lungs na talaga siya. 1 month pa lang yan na hospital na pneumonia, tapos nung 2nd month na naman pneumonia lang naman. Every month talaga, guys, laging pneumonia na lang lagi sakit ng anak ko. Hindi ko alam kasi siguro nung buntis kasi ako guys, lagi din ako nagkakasakit. Kaya lagi ako nagkakasakit nung buntis ako. May dinuguan pa ako. Pero ito, ko to. Ilalagay ko to para sasangag ko to. Diba? At least may diba guys? Okay guys, mamaya na lang. Bye-bye!